Bibigay ng mga paninaka. Ang dami na binibigay ng mga paglalarawan tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, hindi ito naiintindihan ng mga tao. Even the teachers of the world, yung mga guru na mautusan, the teachers of the law, the Pharisees, the Sadducees, hindi nila naiintindihan yung mga bagay na panlangit. Kaya nga inilalarawan ito ni Jesus sa kumagitan ng paninaka. Ay mapapasin nyo, mapapasa nyo sa mga talata. Ang kaharian ng Diyos ay katulad dito. So, ipinapakita doon kung ano yung mangyayari at ano yung dapat na mangyari doon sa kaharian ng Diyos. So, ngayon din, nung dumating si Juan Bautista, bago dumating ang Panginoon sa Kristo, ipinahayag niya kung ano yung gagawin ni Jesus na uri ng pagpapatawad sa mga kasalanan. Sa pamamagitan ng bautismo. Inilarawan ni Juan Bautista na ang pagpapatawad ng kasalanan ay katulad ng isang damit o ng isang tao na kailangan mong iliguan o kailangan mong inublog sa tubig, hugasan ng tubig para maging malinis. So, yun yung inilarawan. At gayon ang nangyari sa lahat ng mga taong tinatawag ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Ginamit ng bautismo upang maipahayag at mailarawan kung paano nililinis ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. Mateo chapter 3, verse 6 to 10. Mateo chapter 3, verse 6 to 10. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila binaptismuhan niya sa ilog Jordan. Nang makita nila lumapit din sa kanya maraming mga Pariseo at mga Saduceo upang magpapautismo, sinabi niya sa kanila, langit ng mga ulo ko. Akala ba ninyo ay makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talaga nagsisisi. At huwag niyo makalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil ang sinasabi niyo ang ninyo sa Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalika ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa naman ay nakabala ang palakol sa ugat ng mga punong anglo. Ang bawat punong hindi mo kukilit ang bunga ay pupusunin at itatapos sa akin. Bakit dahil yung naging reaksyon ni Apostol o ni Juan Bautista doon sa mga Pariseo? Eh kasi po, lumapit lang yung mga Pariseo para lang masabi na sila ay hanggang magsisi. Pero deep in their heart, hindi naman talaga totoo yun. Why? Kasi hindi na sila naniniwala. They don't believe the message. Even though they read, they understand the proclamation of Isaiah about the coming of the Messiah. Kahit alam na nila na mayroon talagang darating ng Mesiyas. At ganyan yung kanilang, kung ganyan yung kanilang gagawin. Why? Kasi alam nila ang paglilinis sa kasalanan ay yung pag-aalay ng dulo ng tayo. Nakapinpoint lagi sila doon sa kautusan. Ayaw hindi nila maintindihan si Jesus eh. Pagka nagsalita si Jesus, titingnan na agad nila yung Torah. Kasi kung dito yung sinasabi nito. So, hindi nila tinatanggap at higit sa lahat ay hindi nila naiintindihan yung ginagawa ni Juan Bautista sapagkat hindi sila naniniwala. Ano yung mahirap sa tao kasi na gawin yung mga bagay kung sila mismo hindi naniniwala. Ito ko yun. Mahirap sumunod eh kung hindi kayo naniniwala. So, ngayon yung nangyari naman sa mga Pariseo. Kaya galit siya si Juan Bautista kasi alam niya na nag-uuluan nila yung mga Pariseo at mga Saduceo na kunyari ay sila yung nagsisisi para lang hindi masabi, meron ka naman, pag nag-bautismo ka, mawawala yung kasalanan mo. Eh sila, iisip nila kasi wala silang kasalanan eh. Pero para wala sabihin ng tao, para pares lang tayo, mapabautismo nila. Pero hindi naman talaga totoo yun. Kumbaga, para lang makita na malinis din kami. Tulad din ito na nalinis dahil pag-utos mo kami.
Pakibalik niyo yung yung kanilang kaisipan at yung kanilang pamamaraan para nila na. Pero dahil si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos, alam ni Juan Bautista na nagtugol na rin lang yung mga Pariseo at mga Saduceo. So ngayon, pinakikita at inilalarawan yung kahalagahan ng bautismo. Number 3, ang bayan ng Diyos ay nagsisi upang tumanggap ng kapatawaran. Sabi sa verse 6 to 8. Ito ang katunayan na ang Diyos ay tumutulong sa sino ba nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ayon sa kanyang kaligtasan at biyaya na kanyang itingarap sa mga tao. Ibinigay niya ang kapatawaran na nagbabalik na ugnayan sa Diyos na sinimba ng kasalanan. Minsan sa buhay ng iba, mahirap mamuhay sa pagpupuluan. At wala kayo mga pala sa inyo mga salusin. Maraming tao, minsan mahirap matulog eh. Minsan mahirap magtrabaho. Minsan mahirap gumawa ng mga bagay na gusto mong gawin kasi nandun sa puso mo yung kabigatan. Bakit? Kasi, humingi ka ng tawag sa Diyos, pero deep inside, marami kang hindi pinatawag. Alam niyo, minsan mahirap mamuhay na pasan-pasan mo yung kabigatan mo, kapakita na naman sa buhay kasi maraming tao yung hindi kumaya ang araw. Bakit ang isang tao ay hindi nakapaglingkod ng totoo sa Diyos? Bakit ang isang tao ay hindi marunong sumunod ng totoo sa Diyos? Bakit ang mga tao ay nagpupunyari na sumusunod sa Diyos? Ito yung mga kapatid noong unforgiving spirit ng katawag. Yung espiritu ng hindi nagpapatawad. Alam niyo, sa marami ng local church na aking napuntahan at na-observahan, ang mga mananampalataya ay katulad din sa buhay ng hindi mananampalataya kung yung puso ay hindi pa nakapagpapatawad sa lahat ng mga nagdulot na kabigatan sa kanya. Ito yung dahilan minsan, bakit pakiramdam mo lang yung sarili mo ay kulang? Parang mahulog yung buhay. Nandito ko doon ako sa iyo, Panginoon, di ba? Pero bakit parang may kulang? Parang napakabigat yung aking ginagawa. Kahit ako naglilikod sa iyo. Why? Dahil yung puso. Yung puso talaga ng mga kapatid. Nakikita ng Diyos yun, bakit nandun yung pinuhay na espiritu? Andun sa puso. Nag-aaway sila lagi ng kaluluwa. Bakit? Ayaw bumitaw ng kaluluwa. Ayaw bitawan yung galit, yung puot, yung sumalang loob, yung hinalapit na kanyang naranasan sa ibang tao. And sometimes nga, kahit sa Diyos eh. Alam mo bakit? Kasi ganito. Kapag lalo na kapag ang natanggap na aral ay puro pangako ng Diyos, at pagkatapos hindi naman yung nakaranasan. Di ba? Parang sinasabi mo, tumaya ka sa lukot, mananalo ka. Pero 20 taon kang tumataya, hindi ka mananalo. The same promises na tinatanggap mula sa Diyos, pero hindi na nangyayari sa buhay. Kaya kami sa bakit hilaw yung pananampalataya ay doon na naman papasok. Yung pinatawag na, pinabasa na ba kayo sa Bible na something at saka tuta? Meron ba kayo nabasa?
Yung kambing at tupa magkasama sa kulungan. Wala pa kayo mabasa? Sa Bible? Na sabi ko na pagdating ng araw ng paghukom, inihiwalay yung kambing sa mga tupa. Pero alam mo ba mga kapatid? Gusto ko kayong tapatin. And I pray, sana walang kambing dito. Ang katulad po nito ay yung namin natin yung pinapaniwala nito sa believers at saka sa followers. Malungkot po siya kasi katulad dito mga Pariseo at mga Saduseo, di ba? Gusto rin akong paano doon sa proseso ng bautismo. Ano lang sabi sa kanila? Na kami, sama kami dyan ha, paano kami yan? Maraming mananampalataya na followers of Christ. Eh sabi ko ito pa, kahit yung ibang grupo, di ba? Ito pa naman, Kristiano rin kami, di ba? Oo. Kasi Kristo din yung pinapaliwalaan namin eh. Ano yung pagkakaiba ng believers doon sa followers? Anong koneksyon noon doon sa pagsisisi at kapatawaran na binibigay ng Diyos? Malaki yung koneksyon noon mga kapatid. Because maraming tao parang hindi nila tiyak na sila pinatawag ng Diyos. Hindi are the followers. Kaya nakapasok daw ng kanilang pananampalataya at maging yung salvation na kanilang tinanggap ay parang doon na pa sila, hindi pa sila sigurado. At ganyan, kaya yung pagbiligod pag binigyan mo ng ministry, hindi ko lang ako pastor, hindi ko yan, maraming rason. At parang hirap niyang gawin. Why? Because ang commitment po kasi mga kapatid ay nandun sa altas ng pananampalataya ng Diyos. Paano mo tatanggapin yung ministry na ibinigay sa iyo ng Diyos kung kulang yung pananampalataya mo at katiyakan mo doon sa iyong sarili, sa harapan ng Diyos. At yun po mga kapatid ay reality. Reality 1,